at pag-aaral po ng banal na salita natin pinakamamahal na Panginoon. Sa akin na po binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Pau. At nagpapaabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal po nating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, maligayang panonood po at pakikinig sa lahat ng mga minamahal natin dyan sa abroad, mga minamahal, mga kapatid natin sa pananampalataya. At nagpapaabot po akong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At minsan pa mga minamahal tayo po sama-sama pong manalangin upang maunawaan po natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin mga minamahal ko. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malapanong kami po'y humingi po ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali sa lahat ng aming makasalanan, dakilang Diyos. Dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng iyong banal at sagradong salita. Buksan mo mga puso, mga pangunawa ng mga nakikinig sa gabing ito, Panginoon. At higit sa lahat ng mga may mga pangailangan, may taglay na sakit, karamdaman, bago po matapos ang iyong banal na programa, malapang matanggap po nila ang kanilang inihiling sa iyo, dakilang Diyos. At aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal Panginoon, minamahal, buksan natin ang ating pambungad na talata dito sa Micah Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 8. Kindly, pakibasa. Micah Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 8. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin na may goyang 1 taon ang gulang? Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa o ang mga 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin. What does the Lord require of us? Ano ang hinihingi ng Diyos sa atin, mga minamahal? Alam nyo, mga minamahal, ang Diyos ay hindi po nagbabago. Kailanman hindi po nagbabago, mga minamahal, ang katwiran, ang kabanalan, kahatulan, at pagtingin ng Diyos, mga minamahal, sa paghatol sa masama. Kaya kung ano hinihingi ng Diyos, maminamahal, nung unang panahon sa mga tao noon, ay ganun din ang hinihingi ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. Kung ano hinihingi ng Diyos sa Israel noon, mga minamahal, ganun din po ang hinihingi ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya ngayon. Kaya nga dito po sa nabasa po natin, mga minamahal, iniisip ng Israel, mga minamahal, iniisip ng mga Israelita na sa pamagitan ng kanilang mga hain, sa pamagitan ng mga pinatabang hayop na kanilang inihandog sa Diyos, ay makakalimutan ng Diyos ang kanilang mga pagsalangsang, ang kanilang mga pagkukulang, ang kanilang pagkakasala, yung katulad ng panlulupig, pang-aapi, paghamak sa kapwa. Nakapokus sila, maminamahal, dun sa tinatawag po na hain. Nakapokus sila sa yung handog na kanilang inihahain sa ating dakilang Diyos. Yung ritual, ceremony, offerings. Nakapokus sila doon, maminamahal. Pero sabi po dito sa Proverbs 21 verse 3, sabi rito, gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa mga hain.
Ang paggawa ng kaganapan, kahatulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Kaya nga, maminamal, kung iisipin nyo rin po ngayon sa panahon natin ngayon, marami po mga mananampalataya ang na nakapokus po sa pagsamba, nakapokus po maminamal sa mga binibigay, sa gawain ng Diyos, sa pag-aayuno, sa pananalangin, pagpupuri. Gagawin nila yun, maminamahal bilang hain sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sinabi rito, basahin po natin ang Isaiah 56 verse 1, maminamahal, sabi po rito, mas nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po'y mag-focus kung ano yung hinihingi ng Diyos sa atin. Sabi rito sa Isaiah 56 verse 1, at mamaya sunod natin ng Mateo 23, talatang 23. Dito po sa aklat po ng Isaiah 50, kapitulo 56, talatang 1, ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katwiran sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng dumating at ang aking katwiran ay mahahayag. Amen. Amen. Mateo, Kapitulo 23, talatang 23. Saaban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dilit ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Amen. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, maminamal, na sa panahon natin ngayon, marami pong mga mananampalataya. Nakapokus po, maminamahal, sa pagsamba, nakapokus sa pagpupuri, nakapokus sa paghahandog ng kalantahids and love offering, sa pag-aayuno, sa mga bagay, maminamahal, na inaakala nila na mapaluluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sinabi nga ng banal na kasulatan na inyong pinababayaan at hindi ginagawa ang lalong mahalaga sa mga bagay ng kautusan, dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag, at ang pananampalataya, na dapat sana ay inyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang hindi gawin ng iba. Kaya dito po, maminaman, makikita po natin yung pong handog, yung mga hain, yung pong ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, pagpupuri, pagdarasal, pag-aayuno, yan po, maminamahal, ay better. Yan po ay better. Hindi po masama yan. Yan po ay, sabi ng banal na kasulatan, napakabuti sa harapan ng malapang. Pero yung pong paggawa ng katwiran, yung paggawa, maminamahal, ng katarungan at pagkahabag, ito po yung best. Masigit na gusto ng Diyos, maminamahal, yung katarungan, kahabagan, at sabi rito yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang sabi ng banal na kasulatan, what does the Lord require of us? Ano po yung hinihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi ng banal na kasulatan, sabi, but to do justly. Ang sabi ng banal na kasulatan, ano hinihingi sa iyo ng Diyos? He hath showed thee, O man, what is good and what that the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Marami po tayong ginagawang mga hain, marami tayong ginagawang mga sakripisyo, marami tayong ginagawang rituals, maminamahal, para sa Diyos, lalo na sa darating na mahal na araw, maminamahal. Marami na naman po ang magpipinitensya, magpapanata, maglalakad, maminamahal, na nakayapak. Pero ang totoo niyan, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, kanila pong iniiwan yung gusto ng mahal na Panginoon. Kanilang pinababayaan ang mga bagay na dapat nilang gawin. Unang-una, sabi ng banal na kasulatan, ano bang inihingi ng Diyos sa atin? Unang-una, but to do justly. But to do justly. Sabi ito, ang ibig sabihin ng justly, sabi, to act toward God and man according to His divine will. Ito po yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung sabi, gumawa ka na may kaganapan. Ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos? Sabi ng banal na kasulatan, but to do justly. Unang-una, gumawa ka na may kaganapan. Kahit mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, kahit sunugin mo ang iyong katawan upang maging hain sa Diyos,
ay baliwala kung wala kang pag-ibig. Ha? Kahit mga minamahal, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ihandog sa Diyos. Kung wala kang pag-ibig, ito po'y walang kabuluhan, walang kwenta. Kahit ikaw po, maminamahal, ay ipamigay mo lahat ng iyong ari-arian. At gumawa ng bagay, maminamahal, na naging kalugod-lugod, maminamahal, para sa Diyos. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, wala ka namang pag-ibig, ito po'y walang kabuluhan sa mata ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang unang hiningi ng Diyos, sabi ng Biblia, but to do justly. Lumakad ka na may kaganapan. Paano tayo lalakad na may kaganapan? Kasi nung unang panahon, ang mga Israelita, maminamahal, nakapokus sila sa hain. Nakapokus sila sa mga pagandahan nilang kalamang handog sa Diyos. Mga matatabang tupa. Namimili sila ng mga mamahalin, mga walang kapintasan, napakagaganda. Nakapokus sila, maminamahal, sa panalangin. Nakapokus sila, maminamahal, sa mga dasal nila, sa mga hain, pag-aayuno, inihandog nila sa ating dakilang Diyos. Pero maminamahal, mas nais pala ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sabi, but to do justly. Dahil maminamahal, napakahirap po, maminamahal, yun tayo po yung naghahandog sa Diyos. Sabi nga, you cannot treat people like a garbage and worship God at the same time. Hindi pwede, mga minamahal, na ikaw ay nagdilingkod sa Diyos, naghahain ka sa Diyos, pero itinuturing mong walang kwenta at basura ang iyong kapwa. You cannot treat people like a garbage and worship God at the same time. Mas binibigyan ng pansin ng mahal na Panginoon, sabi, but to do justly. Paano kalalakad, maminamahal, na may kaganapan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi rito, nagtanong ang mga iba't ibang uri ng tao, may sundalo, mayroon pong maniningil ng buwis. Sabi ito, Lucas 3, talatang 10 hanggang 14. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa aklat po ng Lucas Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 14. Sabi sa 10, at tinanong siya ng karamihan na nangagsasabi, ano ang dapat namin gawin? Sa 11, at sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. 12, at dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo, at sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? 13, at sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. 14, at tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? Sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni magparatang at magkasya kayo sa bayad sa inyo. Amen. Amen. Yan po ang nais ipabatid ng ating dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. Ito po yung tinatawag na gumawa ng kaganapan sa harapan ng Diyos. But to do justly. Ang sabi, may 2 tunika ay magbahagi sa wala. Ang merong sobrang pagkain, ipamigay, maminamal, sa iba. At ang sabi, maminamal, na sa maniningil ng buwis ay maningil lang kayo. Maningil kayo ng sapat na dapat singilin, at huwag kayong sumingil ng higit kaysa sa inyong mga utos. Kaysa sa utos sa inyo, sabi rito. At sabi dito sa mga kawal, maminamahal, sabi na huwag kayong kumuha ng may karahasan sa kanino man at magparatang, yung magbintang. At magkasa kayo sa bayad sa inyo. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, huwag po tayong sabi, kung magpapautang ka, huwag kang magpapatubo. Yan po ang ibig sabihin ng but to do justly. Gumawa ng may kaganapan. Kapag nagpapautang ka, huwag kang magpapatubo. Kung ikaw ay nagtitinda, huwag kang mandaya sa timbangan. But to do justly. Gumawa ka ng may kaganapan, sabi ng Banal na Kasulatan, lumaban ka ng parehas. Kung magpapautang ka, huwag kang magpapatubo. Kung ikaw naman, maminamahal, ay nagtitinda, huwag mong dayain yung timbangan mo. Minsan, ina-adjust natin, maminamahal, akala ng mga namimili,
tamang-tama yung timbangan mo. Tapos pag tinimbang si ibang timbangan, kulang pala ng 2 guhit. Ha? Sabi rito, basahin po natin ang mga talata naman. Deuteronomy 23:19 and 20 at mamaya dito sa Proverbs 11 verse 1. Deuteronomio, Kapitulo 23, talatang 19 at 20. Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid. Tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. 20. Sa isang taga-ibang lupa ay makakapagpahiram ka na may tubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Amen. Proverbs. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 1, ang marayang timbangan ay kasukulam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Amen. Amen. Yan ang ibig sabihin maminamal ng to do justly. Lumakad ka na may kaganapan, lumakad ka ng parehas. Yan ang ibig sabihin yan. Ha? Sabi rito maminamal, kung magpapairam ka ay huwag mong papatubuan. Ha? Sabi rito maminamal, sa ibang taga-ibang lupa ay pwede kang magpatubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapatubo. Sa iyong kapatid sa malapang, sabi, kung magpapairam ka sa iyong kapatid ay huwag mong patubuan pag sa kapatid mo. Ha? Pero dito maminamahal sa sunod na talata, sabi ng Biblia, kung taga-ibang lupa ay magpapairam ka na may tubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapairam na may tubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay sa lupain ng iyong pinapasok upang ariin. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Pwede tayong magpatubo doon sa mga hindi mananampalataya. Kapag ang ating trabaho ay lending, nagpapautang tayo. Pero sa mga mananampalataya, huwag kang magpapatubo. Yan ang ibig sabihin ng malapan ba to do justly. Huwag mong gawin. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Yes. Kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, ay gayon din ang gagawin mo. Ganon din ang gawin mo sa kanya para, sabi ng Biblia, kung ano ang gawin mo, kung ano ang gustong gawin sa iyo ng kapwa mo, ganon din ang gagawin mo sa kanya. Sabi rito, basahin po natin yung Mateo 7:12. Dito po sa Mateo Kapitulo 7, talatang 12. Sabi po dito, Mateo 7:12, kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Amen. Yan ang mga minamalang tinutukoy na ba to do justly. Lumakad na may kaganapan. Lahat ng bagay na ibig nyo sa inyo'y gawin ng mga tao, ay ganun ang gawin nyo sa kanila. At kung ano yung ayaw, kung alin yung ayaw na gawin mo sa iyo, wag mo ring gagawin sa iba. Kung ayaw mong pagnakawan, wag kang magnakaw. Kung ayaw mong saktan, wag kang mananakit. Kung ayaw mong murahin, wag kang magmumura. Yun ang ibig sabihin na kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gagawin sa iba. At kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, ganun ang gawin mo sa kanila. Yan ang ibig sabihin na but to do justly. Sabi rito sa Mateo Kapitulo 5, talatang 43, narinig yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Dapat sinasabi ko sa inyo na ibigin nyo ang iyong mga kaaway, idalangin nyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sabi ng 46, sapagkat kung kayo'y iibig lamang sa mga nagsisiibig sa inyo, anong ganti ang inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Sa 47, kung ang mga kapatid lamang nyo ang babatiin nyo, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Sabi ng 48, Mateo 5:48, kayo nga'y magpakasakdal gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Yan ang sabi ng banal na kasulatan, Mateo 5:43 hanggang 48. Yan ang ibig sabihin ng but to do justly.
Ano ang hinihingi sa iyo ng mahal na Panginoon? Sabi, lumakad ka na may kaganapan, but to do justly. Pangalawa, but to love mercy. Mga minamahal, ibigin mo ang kaawaan. Ibig sabihin ng kaawaan, ibig sabihin ng mercy, to show compassionate, warm-hearted. Warm-heartedness toward men. Magkaroon tayo ng kahabagan sa ating kapwa. Sinabi ng Mateo, Kapitulo 9, talatang 13, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi niya, habag ang ibig ko, hindi hain. Basahin natin Mateo 9, talatang 13. At mamaya ianda po natin ng James chapter 2, verse 14 up to 17. Mateo Kapitulo 9, versikulo 13. Datapot magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Dito po sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 17. Sa 14, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang magagawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? 15. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, 16, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyahon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan dito? 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa, mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Yan po, maminamahal. Para tayong may pananampalatayang walang gawa kapag wala tayong mercy. Pag wala tayong habag. Ang sabi, to show compassionate, warm-heartedness toward men. Anong hiningi sa iyo na malapan, but to love mercy? Mahalin mo ang kahabagan. Mga minamahal, sabi ng nabasa po natin, habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagat ako'y naparito upang hindi para tumawag na matutuwid, kundi ng mga makasalanan. Kung paano ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na gusto niya, mas yung pong hain natin, yan po'y better. Pero yung tinatawag na mercy, ito po ay best. Mas gusto ng ating pinakamamahal na magkaroon tayo ng awa, magkaroon po ng habag, kaysa sa mga handog na susunugin, kaysa sa mga ipinaglilingkod natin sa ating pinakamamahal na panunggaya ng sinabi ko sa inyo kanina, maminamahal, you cannot treat people like a garbage and worship God at the same time. Masugid tayong naglilingkod sa Diyos, masugid tayo mga minamahal na nagbibigay ng hain sa Diyos, nananalangin, nag-aayuno, nagbibigay ng ikasampung bahagit mga handog, lumalakad ng kabanalan, maminamahal, nakasuot tayo ng kabanalan. Pero, maminamahal, tinatrato naman natin ang ating kapwa gaya ng basura. Hinahamak natin yung iba. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan na nawawalan ng kabuluhan yung ating pagsamba dahil mga minamahal, nawawalan po tayo ng habag. Nakapokus tayo sa hain sa Diyos. Nakapokus tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakapokus tayo, maminamahal, sa pagpapalugod sa ating pinakamamahal pa ng pag-aayuno, pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog, ngunit wala naman tayong habag sa kapwa. Sabi, nakita mo ang iyong kapatid na walang may susuot, sasabihin mo sa kanya, God bless you. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon, pero hindi mo naman ibinibigay ang kanyang pangangailangan. Ang pananampalatayang yan ay walang kabuluhan. Yan ay pananampalatayang walang gawa. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, magmakaawain kayo. Sabi ng Lucas Kapitulo 6, talatang 36 at James chapter 2 verse 13, basahin po natin itong dalawang talata, tayo po'y magmakawain, gaya ng ating Diyos na maawain. Basahin natin. Lucas Kapitulo 6, versikulo 36. Magmakaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Dito po sa James chapter 2 verse 13, sabi dito sa Santiago Kapitulo 2 talatang 13, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Amen. Amen.
Ha? Magmakaawain tayo gaya ng ating Ama na maawain. Sapagkat ang paghukom ay walang awa. Doon sa nagpakita, na hindi nagpakita ng awa. Pag hindi tayo marunong maawa, hindi rin po tayo kahabagan ng ating malapanan sa pagharap natin sa paghukom. Kaya nga, maminamahal, ang pinakamalaking bagay na magagawa natin para tayo po ay kalugdan ng ating mahal na Panginoon, para tayo po, mga minamahal, ay magpakita ng awa sa tao. Sabi ng Judas 1:23, agawin natin sila sa apoy. Ang mga hindi mananampalataya na nakaatang sa dagat-dagatang apoy, nakaatang sa impyerno, sabi po ng James 1:23, agawin natin sila sa apoy. Sila'y ating kahabagan, maminamahal. Kasi lahat ng mga taong hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, lumalakad na makasalanan, mga taong reliyoso pero mga minamahal, sila po'y nasa ilalim pa ng kautulan ng Diyos sapagkat wala pa po sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Sila po'y nasa kanilang reliyon pero hindi sila nagbabago. Sabi ng Banal na Kasulatan, yan po mga taong yan, nakaatang yan sa impyerno. Agawin nyo sila sa apoy. Sabi ng Basahin at Judas 1:23. Ito yung habag na higit na maibibigay natin sa kanila, maminamahal. Ito yung kaawaan na hiningi ng Diyos o nais na malapanan na makita sa atin. Sabi rito, basahin natin. Judas Kapitulo 1, versikulo 23. At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Ha? Ang iba'y inyong iligtas at agawin sa apoy. At sila'y inyong kahabagan. Kahabagan natin sila, mga minamahal, sila'y katulad na mga taong natutulog doon sa naglalagablab na apoy na kanilang bahay. Ang mga taong hindi pa nakakilala sa malapan, para silang nandun sa loob ng bahay nila, nasusunog yung bahay nila na hindi nila nalalaman sapagkat sila'y mahimbing na natutulog. Ganun ang mga taong walang alam sa salita ng Diyos, walang alam at tungkol sa kasalanan, walang alam tungkol sa kaparusahan ng kasalanan, walang alam tungkol sa judgment, sa kahatulan ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya atin po silang, sabi, agawin sa apoy. Gisingin yung kanilang tulog na pananampalataya. Ibahagi natin yung naghihintay na pag-ibig ng mahal na Panginoon. Atin pong ibahagi yung kaligtasan tinanggap natin sa pamagitan ng sakripisyo na inihain ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ibahagi din po natin yung kaligtasan na tinanggap natin sa mahal na Panginoon Jesucristo. Yan ang ibig sabihin ng kahabagan. Kahabagan natin sila, silang mga taong nasa nakaatang sa apoy. At pagkatapos pa ng apoy sa impyerno, mayroon pa naghihintay na dagat-dagatang apoy. Yan pong ibig sabihin ng but to love mercy. Hinihingi ng Diyos yung awa natin, yung mercy, maminamahal. At pangatlo, sabi rito, and to walk humbly with thy God. Lumakad ka na may kababaan na kasama ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, this means in humble, submissive obedience to His desire and will. Yan po ang ibig sabihin ng paglakad na kasama ang ating mahal na Panginoon. Humble, submissive obedience to His desire and will. Tayo po, maminamahal, ay buong pagpapakumbabang susunod sa kalooban ng ating dakilang Ama sa langit. Sabi, to enjoy His fellowship and continual cleansing by the blood of Jesus. Na tayo po, maminamahal, ay mag-e-enjoy sa patuloy na paglilingkod sa mahal na Panginoon. At para lagi tayong mahugasan ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Lumakad tayo nakasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng 1 John chapter 2 verse 6, sabi rito, buksan po natin unang 1:2-6, mga minamahal, ang lahat, sabi rito na lahat ng mga sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung paanong tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay gayon din, mga minamahal, na dapat tayong lumakad. Ang nagsasabing siya yung nananahan sa kanya ay nararapat din naman lumakad na gaya ng inilakad niya. Basahin po natin ito at mamaya sa Colossians 2:6. Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 2, talatang 6, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya at nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Amen. Colosas Kapitulo 2, versikulo 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen.
Yun ang ibig sabihin, maminaman, na lumakad na kasama ang Diyos. Ha? Ang sabi, and to walk humbly with thy God. Kung paano nating tinanggap ang ating mahal na Panginoong Kristo na ating Panginoon, ay lumakad din naman tayong gayon sa Kanya. Lumakad tayo, mga minamahal, na may pagpapakumbaba na kasama ang Diyos. Ha? Katulad ng ating mahal na Panginoon, bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos. At siya po'y nag-anyong alipin at nagpakamasunurin sa krus hanggang sa kamatayan sa krus. Yan po ang ibig sabihin, maminamahal, ng paglakad. Lumakad na may kababaan na kasama ang Diyos. Pag tayo po'y lumalakad na kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, makatiyak tayo sa rapture. Gaya ng sinabi ng Genesis 5:24, sabi rito, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos, kaya siya po'y kinuha ng mahal na Panginoon. Kinuha siya ng buhay. Wala pa yung rapture na nakawa sa Biblia. Pero maminamahal, nagkaroon na ng rapture nung panahon ni Enoch. Kinuha siya through rapture, maminamahal, kinuha siyang buhay ng ating mahal na Panginoon. Ganon din si Noah. Si Noah, maminamahal, ay iniligtas ng Diyos sa kalamidad, maminamahal, na pagbaha. At nalipol ang lahat ng mga tao dahil si Noah ay lumakad na kasama ng Diyos. Tayo po ay maliligtas sa lahat ng mga trahedya, sa lahat ng mga magaganap, mga minamahal, na paghatol, kahatulan ng Diyos sa mundong ito kapag tayo lumalakad na kasama ng Diyos. Basahin natin Genesis 5:24 at Genesis 6 verse 8 and 9. Dito po sa aklat po ng Genesis Kapitulo 5, Kapitulo 5 talatang 24. Sabi dito, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Dito po sa Genesis sa Kapitulo 6 talatang 8 hanggang 9 at 9. Datapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. Amen. Yan po ang pangatlong iniling sa atin ng Diyos, maminamahal, to walk humbly with thy God. Lahat ng lumakad, maminamahal, nakasama ang Diyos, sila po, maminamahal, ay nakapiling ng Diyos sa langit. Gaya ni Enoch, kinuha siyang buhay. Hindi siya inabot ng kamatayan, maminamahal, kinuha siyang buhay. At si Noah, maminamahal, nagkaroon ng malaking kalamidad, nalipol lahat ng mga taong nananahan sa ibabaw ng lupa. Ngunit si Noah ay iniligtas ng Diyos pati ng kanyang pamilya, sapagkat sabi rito, si Noah ay lumalakad na kasama ng Diyos. Makatitiyak din po tayo ng kaligtasan, makatitiyak din tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos kung susundin natin na lumakad tayo na kasama ng Diyos. Paano tayo lalakad sa panahon ngayon na kasama ang Diyos? Basahin natin ang huling talata, John chapter 15 verse 4 up to 7. Kindly, basahin natin. John, Kapitulo 15, versikulo 4 hanggang 7. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapang katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Yan pong ibig sabihin, maminamahal, ng paglakad na kasama ang Diyos. Huwag tayong iwalay sa mahal na Panginoon. Yes. Manatili po tayo sa Kanya. Kung hindi tayo mananatili, maminamahal, wala po tayong magagawa. Para tayong sanga na naiwalay sa puno, tayo'y matutuyo at walang pakinabang kundi igatong sa apoy. Pero kung tayo po'y mananatili sa Kanya, at ang salita niya'y mananatili sa atin, ano man ang ating hingiin, maminamahal, ito po ay ipagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung paano nyo tinanggap ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ganun din na lumakad tayo katulad niya. Sa pagsunod, sa pagpapakumbaba, at higit sa lahat, mga minamahal, yung pong paglilingkod na tunay sa ating dakilang Diyos, yan po, mga minamahal, ang paglakad na kasama ang Diyos. Ano ang hiningi sa iyo ng mahal na Panginoon? To do justly, love mercy, and walk
humbly with thy God. Kaya sa gabing ito, maminamahal, simulan nyo. Sa mga baguhan, ito po ang simula ng inyong paglakad na kasama ang Diyos. Tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon bilang inyong tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin habang napapakinggan nyo ang awiting I Give You Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. At habang napapanggan po natin ang I Give You Jesus sa mga sandaling ito, aking pong inihiling sa ating mga beloved live broadcast viewer na inyo pong tanggapin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ito pong araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ipapasukin niyo po sa inyong puso ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah, praise God. At sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Bible na sa Revelation chapter 3 verse 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos na siya'y ating buksan ang ating mga puso sa gabing ito. Inyo pong papasugin sa inyong mga puso ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nais ng ating dakilang Diyos na siya'y pumasok sa ating puso. Kaya sa gabing ito, inyo pong buksan, inyo pong sabihin ang kataga na aking sasabihin. Sumunod po kayo. Ito po'y panalangin ng pangtanggap sa ating dakilang Diyos. Sabihin niyo po, O Diyos na mga pangyari sa lahat, sa mga pangyari panghalan, mga pangyari panghalan ng Jesus, narito po malapay na ako nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan, magmula na ako magkaisip hanggang sa mga oras na ito, Diyos. Hallelujah. Hiling ko, malapay Panginoon, pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Hugasan mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Hugasan mo ako ng balamong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ako'y sumasampalataya na iko'y napako sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa aking mga kasalanan. Niligtas mo po ako sa sampu na aking masa buhay at isulat mo ng malinaw ang aking pangalan dyan sa saklat ng buhay sa kalangitan. Itong aking isamot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap sa gabing ito. Amen and amen. Praise the Lord. Kami naman pong mananalangin para sa inyo. Hallelujah. Panalangin natin ang mga minamahal na kababayan na tumanggap sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan mo, malapit ng Jesus. Nalito po, aming mga minamahal na kababayan na tumanggap sa iyo sa gabing ito. Hallelujah, na pinapasok ka nila sa kanilang mga puso, O Diyos. Hallelujah, malapit ng patawarin mo sila. Hallelujah, gawin mo silang tunay mong anak sa isip, sa puso, sa katotohanan. Naway hindi po itong una't huli ng kanilang hallelujah, ng kanilang panonood at naway dali mo sila sa banal mong gawain upang mapaglingkuran kanila sa banal mong gawain at tanggapin nila ang bautismo sa tubig ng personal. Hallelujah, hallelujah. Iligtas mo sila sa punang kanilang sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa mga pangyayari pangalan ng Jesus. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, tayo po'y darako sa ating testimony, excuse me po, tayo po'y darako sa ating mga pangangailangan. Naman po ating mga personal na pangangailangan ay ating pong sama-samang palayasin niya sa mga pangyayari pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating sa mga pangyayari pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tayo po muna sana pang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo magsisi sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Hallelujah. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya every araw-araw tayo manalangin, magsisi. Hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga pangyayaring pangalan mo, malapit ng Jesus, kami po yung nagsisisi sa aming nagawang kasalanan, nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Naisip na sambit ng aming mga labi na kilos na hindi mo po kinulugdan, O Diyos. Patawad, mahal na Panginoon. Hallelujah, pakalinisin mo ang aming mga puso sa gabing ito, Diyos, upang walang hadlang sa aming magkaisang panalangin sa iyo. Tugunin mo po ang bawat panalangin, bigyan mo kagalingan ng mga karamdaman ng aming mga minamahal na kapatiran, maging aming mga live broadcast viewer, mga kababayan. Lutasin mo mga problema, O Diyos. Wala po inaasahan sa mga oras na ito, kundi ikaw lamang, mahal na Panginoon, ang tutugon, mahal na ikaw lamang tutulong, ikaw magpapagaling sa mga karamdaman. Hallelujah, narito po, mahal na Panginoon, ang nagpadala po ng mga prayer request, mahal na Panginoon. Hallelujah, prayer request po, mahal na Panginoon, prayer request, mahal na Panginoon, ni Jessie Ibala Rosa, mahal na Panginoon, makatayo at makalakad na siya, mahal na Panginoon, si Gary San Mateo.
palayain sa bisyo at manumbalik sa iyo, dakilang Diyos. At si Ben Binedo Lausares Jr., mahal na Panginoon, siya po ay may tarangkaso at mataas ang kanyang lagnat. Pagalingin mo po siya, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Bigyan mo complete healing, dakilang Diyos. Ikaw ang great healer, dakilang manggagamot, mahal na Panginoon. Namin inaasahan si Julie Resilis, malapay Racelis, malapay Panginoon, may infeksyon sa kanyang mattress, malapay pagalingin mo siya, dakilang Diyos, sa pangunang panalangin, malapay pastor, at si Eriana Sumera, malapay may lagnat at masakit ang kanyang ulo, pagalingin mo po, dakilang Diyos na buhay. Si Leslie Repollo, makapasok sa University Eastern Pangasinan, makakuha nawa siya ng scholar doon, dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Narin pa po ang mga prayer request na nagpadala. Prayer request po ni Willie De Assis. Willie De Assis, tumaas ang kanyang dugo. Pagalingin mo, balik mo sa normal ang kanyang dugo, dakilang Diyos. At si Jan Calagos, malapanginoon, maging normal ang kanyang pag-iisip. Balik mo ang kanyang katinoan, ang kanyang normal na katinoan, dakilang Diyos. Hallelujah, si Jerry Lopez, malapanginoon. Hallelujah, siya po'y may cancer. Pagalingin mo ng aming beloved brother Jerry Lopez, malapanginoon, nasa dako ng Japan, malapanginoon. Pagalingin mo po siya, malapanginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. At prayer request po, malapanginoon, ni Radimir Balon, malapanginoon, mataas po ang kanyang lagnat. Sa mga oras na ito, pagalingin mo siya. Si John Reyes, mataas din ang kanyang lagnat. Pagalingin mo po, dakilang Diyos. Si Boy Galingan, malapanginoon, kumikirot po ang kanyang puso, malapanginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. Ibalik mo sa normal ang kanyang puso. Alisin mo pangingirot ng kanyang puso. Hallelujah. Si Shirley Garcia, kanya pong prayer request na mga kilala ng lubos sa iyo, dakilang Diyos, mga paglingkod sa buong katotohanan. Prayer request po ni Nathaniel Quinto, mangilagnat at tubo, sipon, malapangin, pagalingin mo siya, dakilang Diyos. Si John Cedric Quinto, malapanginoon, may ubo at masakit po ang kanyang katawan, dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Prayer request po ni Arjon Flores, malapanginoon, siya po'y may lagnat at may ubo, may sipon. Hallelujah, dakilang Diyos, pagalingin mo siya. Hallelujah, hallelujah. Palakasin mo kanyang resistensya. Hallelujah. At prayer request po ni Kandenato, malapanginoon, Kandenato na dengue. Mababa po ang kanyang platelets, malapanginoon. Hallelujah, pagalingin mo, dakilang Diyos. At si Grace Francisco, may ubo at lagnat, malapanginoon. Hallelujah, narito pa po mga nagpadala ng prayer request, malapanginoon. Hallelujah, na umaasa sa iyong dakilang kapangyarihan. Hallelujah, narito po malapanginoon, prayer request po, malapanginoon. Hallelujah. Ni Glenn Tiampo, malapanginoon, ooperahan po siya sa tuhod sa anong bukas. Nawaya maging successful ang kanyang operasyon, pagalingin mo siya. Sa lahat pa po ng mga sumasabay sa mga oras na ito, sa pangunang panalangin ng aming malapastor, aming sama-sama sinasaway sa mga pangyariang pangalan ni Jesus ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of cancer, leukemia, psoriasis, diabetes, AIDS, asthma, demons UTI, tarangkaso, ubo, lagnat, goiter, sipon, hallelujah, sakit sa puso, sakit sa kidney, cancer, lahat ng uri ng cancer, COVID-19, high blood, migraine, cast out, problem is solved, be healed, be blessed in the name of Jesus right now. Praise the Lord. Inyo pong kamtin ang kagalingan ng mamula sa ating dakilang Diyos na buhay. At muli po, sa pangalan po ng aming minamahal, ginagalang na mahal na Evangelista Pastor Evangelist Will de Almeida, kami po pansamantala nagpapaalam sa mga oras na ito. At muli po sa araw po ng bukas, mag-start tayo ng 9 p.m., magtatapos tayo ng 10 p.m. At inyo po nakasama na nakapiling sa gabing ito, inyo pong kapatid sa mahal na Panginoon, Brother Paulo Bondok, at ang ating online technical side, ating beloved Brother John Gabriel Mascariña, beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Idirian Cristan, na patuloy ng antabay sa ating live streaming, gabi-gabi. Sa lahat ng ating beloved live broadcast viewer, pagpalain po kayo natin mabait na Diyos. We love you in the Lord, but dear as Jesus loves you more. Amen and good night.